si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Ikaw ba ay guiding light? Jesus, the light of the world, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa John chapter 8 verse 12. Sabi po ay, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kapag sinabi natin na Jesus na siya ang light of the world, hindi lang siya nagsabi ng magandang metaphor, hindi siya nagbigay ng poetic line. Jesus was declaring a powerful truth. Siya yung ilaw na kayang magbago ng buhay natin, bigay ng direksyon at magalis ng anumang klaseng darkness na meron sa puso natin. Alam nyo, sa mundo natin ngayon is sobrang daling maligaw, sobrang daling mawalan ng vision, lalo na't kung punong-puno ng ingay, temptation, yung pressure at problems ang nasa paligid natin. Minsan parang mabigat, parang ang labo na, at parang wala kang makita kung saan ka dapat tumuloy. Pero dito papasok yung sinabi ni Jesus, whoever follows me will never walk in darkness. Hindi niya sinabi na perfect yung life mo, perfect yung life natin. Hindi niya sinabi na wala ng mga pagsubok, pero ang promise niya, hindi ka maglalakad ng bulag, hindi ka na mag-iisa, hindi ka na lalakad mag-isa sa dilim, hindi ka na rin lalakad sa dilim. Ngayon, ang first teaching is Jesus exposes the lies of Satan. Si Satan, gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin para lituhin tayo, para iligaw tayo. Lagi niya tayong bibigyan ng mga sinungalingan na hindi tayo enough, na walang nagmamahal sa atin, o na hindi tayo mapapatawad ng Panginoon. Pero when Jesus shines His light, lahat ng sinungalingan na yan ay nabubunyag. At ang second, Jesus illumines our minds. Ito yung napaka-crucial, kasi yung liwanag ni Jesus hindi lang external kundi internal. Siya yung nagbibigay ng clarity sa isip natin. Siya yung nagbibigay ng wisdom kung ano ang decision tama, at kung sino ang dapat natin pakinggan at kung saan ka dapat pumunta. Alam mo yung senaryo na ang gulo-gulo ng isip mo, yung hindi mo na alam kung paano mo haharapin yung problems mo sa pamilya mo, sa schools mo, at sa relationships mo, o kahit yung mga internal battle mo. Pag inayaan mo si Jesus pumasok, bigla kang magkakaroon ng peace, bigla mong maintindihan yung direction. At ang last, Jesus conquers darkness. Ito yung pinaka-powerful, kasi hindi lang siya nagbibigay liwanag, tinatapos niya yung dilim. The darkness cannot overcome Him. Hindi siya natatalo, hindi siya sumusuko. At kung may pinagdadaanan ka ngayon na parang feeling mo sobrang bigat na, may takot, may guilt, may anxiety, may galit, at loneliness, tandaan lagi na hindi mas malakas ang darkness kaysa kay Jesus. The light always wins. At kahit gaano kadilim ang isang kwarto, pag nag-ilaw ka kahit maliit lang na liwanag, nawawala ang dilim. Ganun ang presence ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Hindi siya kailangan ng malakas na entrance. Kahit simple lang ang paggamit mo, kaya niyong talunin ang darkness sa puso mo. Yun lang.